Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1171. Naisip ni Jackie ang tungkol dito at sinabi kay Nash, Ama, magiging mahirap ito kung nais ni Lily at ang pangatlong nakatatanda na sumalungat sa amin pagkatapos mong mabawi, kaya dapat kang maghanda para doon. Tumanggo si Nash. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon ang aming puting pamilya ay tiyak na ibababa sa 8 pamilya ng anino. Ang 7 iba pang mga pamilya ay hindi makikilala ang aming paninindigan, ngunit wala akong pakialam doon. Dati akong nagmamalasakit tungkol dito, ngunit ang mga bagay ay nagiging mas malinaw sa akin matapos akong makalason. Kaya paano kung tayo ay isang pamilya ng anino? Kaya paano kung hindi tayo? Ang ganitong mga pamagat ay nangangahulugang wala, nagsalita siya habang tinitignan niya sina Joanne at Jackie. Nasiyahan na ako na makasama kayong dalawa at magkaroon ng mapayapang buhay. Hindi ko papayagan na saktan ka ni Lily. Panipi. Sige, Ama, nagpapahinga ka ng maayos. Kami ni Selena ay magpapatawad sa ating sarili ngayon. Tumanggo si Jackie. Naniniwala ako na mababawi ang iyong katawan bukas. Tumanggo si Nash, tiniyak sa ideya. Ito ay dapat na isang nakakapagod na ilang araw para sa iyo. Salamat sa pagpanganib sa iyong buhay doon para sa akin. Panipi. Walang nakakapagod tungkol dito. Nagdulot ako ng pagkiling laban sa iyo dahil sa ginawa ng iba, ngunit ang gayong hindi pagkakaunawaan ay nalutas. Ngumiti si Jackie at hindi nagtagal ay umalis kasama si Selena. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa silid ni Lily. Binati ng matandang lalaki si Lily dutifully bago siya nagsalita, Unang madam, nakakuha kami ng balita tungkol sa mga bagay na nais mong pag-update. Si Jackie at ang kanyang mga subordinate ay nagpunta sa Soul City matapos silang umalis sa lugar na ito, at ang binata na iyon ay nagdulot ng isang malaking paggalaw pagkatapos niyang makarating sa Soul City. Madali itong makakuha ng balita tungkol sa kanya dahil pinunasan niya ang isang buong pangalawang klase ng aristokratikong pamilya at isang napakalaking lipi. Ang balita tungkol dito ay kumakalat sa buong lugar. Panipi. Si Lily ay may maliit na nakasimangot nang marinig niya ang kanyang ulat. Kakaiba. Ang taong iyon ba ay sadyang naglalakbay sa Soul City upang maaari siyang magdulot ng problema sa mga makapangyarihang tao? Kailangan ba niyang gawin iyon? Bukod doon, siya ang White Family Master na nagmamana. Hindi ba niya ibinababa ang kanyang posisyon kapag siya ay nagdulot ng problema sa iba? Panipi. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait at sinabing, hindi sa palagay ko sadyang pumunta siya doon upang maghanap ng problema. Narinig ko na nagpunta siya sa auction house para sa mga halamang gamot at bumili ng halamang gamot sa isang mataas na presyo. Ito ay nangyari na ang mga taong iyon ay nakakasakit sa kanya dahil dito. Panipi. Herbs. Bumagsak ang puso ni Lily nang marinig niya ito, sadyang nagpunta si Jackie sa Soul City upang maghanap ng mga halamang gamot. Narinig niya na si Jackie ay napakahusay at mahusay sa gamot. Nasa labas ba siya na naghahanap ng gamot upang pagalingin si Nash? Nagsimulang mag-alala si Lily sa ganoong pag-iisip habang agad niyang tinanong ang matanda, anong mga halamang binili niya. Inimbestigahan mo ba iyon? Panipi. Sumimangot ang matandang lalaki. Iyon, hindi ko alam. Ang aming mga tao ay nagmamadali doon, at nakakuha sila ng balita tungkol dito habang nasa eroplano sila. Panipi. Tumanggo si Lily at matatag na nagsalita, kailangan mong makakuha ng eksaktong balita tungkol sa kung anong uri ng mga halamang gamot na binili ng tao. Oo. Unang madam. Tumanggo ang matandang lalaki at hindi nagtagal ay umalis. Kabanata 1172. Lumalim ang frown ni Lily matapos umalis ang matanda, ang kanyang pagkabalisa ay nag-aalsa sa kanyang isip tulad ng ginawa niya. Narinig ko si Jackie ay may pambihirang mga kasanayan sa medikal. Naghanap na ba siya ng lunas para kay Nash? Sinimulan ni Lily na makipag-usap sa sarili, ngunit sa lalong madaling panahon ay umiling-iling siya. Imposible iyon. Ang unang nakatatanda ay nagdala ng maraming mga doktor na nagtatrabaho sa Himala Bago, ngunit hindi rin makilala ng mga taong iyon ang kondisyon ng katawan ni Nash. Paano siya pagalingin ni Jackie? Dapat siya ay naghahanda ng gamot para sa kapatid ng kanyang, Fernando. Panipi. Ang pag-iisip ni Lily ay nagpakalma sa kanya habang nagsimula siyang lumuwag, sa ilalim ng impresyon na hinahanap ni Jackie ang mga halamang gamot upang pagalingin si Fernando. Tiniyak sa kanya ng pangatlong nakatatanda na walang normal na tao ang makikilala ang lason sa katawan ni Nash, at kakaunti lamang ang mga tao na makikilala ito. Habang ang mga sintomas ng lason na ito ay mukhang katulad ng hika, maraming mga doktor ang maaaring gamutin ito tulad nito. Ang resulta ay magiging isang tiyak na pagkabigo. Kuwait,
Habang siya ay may maraming libreng oras, sinimulan ni Jackie ang paglilinang ng mga table tasks na may dalawang hanay ng mga halamang gamot habang siya ay bumalik sa kanyang silid. Wala siyang maraming sangkap sa kanya sa sandaling iyon, at mayroon lamang siyang mga first grade elementong sangkap na makagawa ng mga first grade elementary na table tasks. Gayunpaman, ang mga table tasks na ito ay angkop para sa mga taong nasa antas ng mga lola o demigods. Kabilang sa mga ito, ang mga grandmasters ay magkakaroon ng mas mahusay na mga resulta kung ginamit nila ito. Sa makatuwid, pinlano ni Jackie na gamitin ito ni Selena nang masira niya ang antas ng grandmaster. Ang nasabing first grade elementary table task ay malinaw na walang silbi para kay Jackie, kailangan niyang ubusin ang mga unang grade na premium na antas ng table task para sa magagandang epekto. Sa kasamaang palad, hindi niya maaaring linangin ang mga unang yugto ng mga table tasks na antas ng intermediate, hayaan ang mga unang yugto ng mga table tasks na antas ng premium. Bukod doon, wala siyang marami sa mga sangkap na kasama niya. Huli na ito nang matapos niya ang kanyang paglilinang. Kinuha ni Jackie ang first stage premium na masiglang damo matapos siyang maghapunan kasama si Selena. Ang masiglang damo na ito ay isa sa mga gantimpala na nanalo si Jackie sa kompetisyon. Pinlano niyang linangin ang damo upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Kahit na wala siyang tagumpay at pumasok sa intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos, maaari siyang magkaroon ng ilang pagpapabuti. Matagumpay na nilinang ni Jackie ang masiglang damo sa kalagitnaan ng gabi kaya natulog siya. Ang iba ay may inggit kay Jackie kung alam nila kung gaano kabilis maaari niyang linangin ang first level na premium grade na masidhing damo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang first level na premium grade na masiglang damo, at ang enerhiya sa loob nito ay hindi maihahambing sa iba pang masiglang damo. Kinaumagahan, dumating si Joanne na hinahanap si Jackie sa kasiyahan. Jackie, mayroon akong mahusay na balita upang ibahagi. Sinabi sa akin ng iyong ama kaninang umaga na ang iyong gamot ay nagtrabaho ng mga kababalaghan, kaya't nadaman niya ang malinaw na mga pagpapabuti sa kanyang katawan, lalo na sa kagabi pagkatapos na isukan niya ang ilang mga bibig ng itim na kulay na dugo. Iyon ay dapat na lason na dugo, oo. Ang kaligayahan ay isinulat sa buong mukha ni Joanne. Walang itinatago ang kanyang pag-ibig kay Nash, at ipinakita ito sa kanyang jubilant expression na alam na mababawi si Nash. Oo, tumango si Jackie. Tiwala ako sa pagalingin ang kanyang lason. Ang tanging bagay na nag-aalala ako ngayon ay ang sitwasyon ni Fernando. Napakahirap ng kanyang sitwasyon, at kailangan nating makuha ang sinaunang scroll na iyon. Tumigil dito si Jackie bago siya idinagdag, sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay ganap na nagyelo, at walang pagmamadali sa mga bagay. Hindi ito magiging isang isyo kahit na gumugol tayo ng 2 hanggang 3 taon upang makuha ang sinaunang libro at makabuo ng isang solusyon sa paggamot. Panipi. Ang masayang pagngiti ni Joanne ay nahulog ng kaunti na parang sumimangot siya, ngunit isang nakangiting-ngiti ang naganap. Jackie, kailangan kong sabihin sa iyo ng ilang masamang balita. Ang Cyropearl ay talagang isang mahalagang item, at maaari itong ganap na mag-freeze ng isang tao, ngunit mayroon pa rin itong sariling mga limitasyon, at iyon ay oras. Ang epekto ng Cyropearl. Bumaba pagkatapos ng 3 taon, at ang yelo ay dahan-daang matuno. Nangangahulugan ito na mayroon ka lamang 3 taon, si Jackie. Sinabi sa akin ng iyong ama at nais niyang sabihin sa iyo, ngunit hindi niya alam kung paano. Panipi. 3 taon. Kabanata 1173. Ang ekspresyon ni Jackie ay nahulog nang marinig niya iyon. Kung 3 taon lang siya, wala siyang oras upang mag-aksaya. Kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa sinaunang scroll, at mabilis. Napangiti si Jackie. Sige, naiintindihan ko, sagot niya. Pagkaraan ng 2 araw, ang katawan ni Nash ay ganap na nakabawi. Itinago ito ni Nash mula sa lahat maliban sa kanyang 2 pinagkakatiwalaang tao si Titus at ang unang nakatatanda na si Kenneth. Sina Tito at Kenneth ay nasisiyahan ng marinig ang balita ni Nash. Sa kabila ng kanilang kagalakan, gayunpaman, nakaramdam sila ng hindi mapakali upang mapanatili ang isang lihim. Nagdusa sila sa katahimikan para dito. Lumipas ang isa pang araw at ang pangatlong nakatatanda sa wakas ay naglakad palabas mula sa kanyang silid. May ngiti siya sa kanyang mukha at mabilis siyang nagtungo sa mga tirahan ni Lily. Bakit ka mabilis lumabas? Nagmadali si Lily nang makita si Wade. Mayroon akong talagang masamang pakiramdam. Bago ka umatras, lumabas si Jackie kasama sina Lana at Ethan. Panipi. Natigilan si Wade nang marinig niya ito. Ano ang ibig mong sabihin, lumabas sila? Ito ay isang magandang pagkakataon upang patayin siya. Hindi ka ba nagpadala ng sinuman upang patayin siya? Panipi. Ginawa ko. Buntong hininga. Ang taong ito ay talagang nasa paunang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Ang kawalang ingat ni Dean ay humantong sa kanya na papatayin sa kanilang mga kamay.
Tumakas si Yolanda at tumakbo pabalik dito habang nasasaktan siya sa ilalim ng pag-atake ng 3 taong iyon. Bumantong hininga si Lily. Ano ang magagawa natin? Mahihirapan lang siyang patayin ngayon dahil napalampas kami. Ang ganitong isang mahusay na pagkakataon. Ang taong ito ay hindi nalalabas sa puting pamilya. Nagtago siya sa kanyang silid upang sanayin, at sa palagay ko alam din niyang hindi madaling iwanan ang mga bakuran. Panipi. Paunang yugto ng totoong antas ng Diyos. Nagulat din si Wade nang marinig niya ito. Ang binata na ito ay talagang may talento, mas may talento siya kaysa kay Nash noong siya ay mas bata. Bukod doon, siya ay talagang matalino. Siya ay lalago sa isang bagay na makapangyarihan kung pinahihintulutan natin siyang lumaki ng ganito. Panipi. Oo. Mayroon akong masamang sakit ng ulo ngayon, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sumimangot si Lily at tinanong si Wade, bakit ka mabilis na lumabas? Nabigo ka bang itaas ang iyong katapangan? Panipi. Si Wade, sa halip, ay ngumiti habang siya ay lumipat, bumalik na ba si Lance? Mayroon bang balita? Panipi. Nakaramdam ng init si Lily sa kanyang puso nang makita niya kung paano pinangalagaan ni Wade ang kanyang anak, kaya't sumagot siya, oo, walang nagbago, walang balita. Bumantong hininga. Maaari ba talaga siyang patay? Panipi. Malamig na ngumiti si Wade. Kahit na hindi namatay si Lance, hindi niya papayagan siyang bumalik na buhay. Hindi sinasadya ni Lily na isipin na maaari pa ring bumalik si Lance. Humakbang siya at niyakap si Lily sa pamamagitan ng kanyang baywang bago siya nakangiting tiniyak, nasira na ako, at nasa yugto ako ng totoong antas ng Diyos ngayon. Hindi ako natatakot kahit na ang unang nakatatanda ngayon. Panipi. Kabanata 1174. Ano? Malinaw na inhaling, isang ngiti ang dahan-daang sumabog sa mukha ni Lily habang hinawakan niya ang balikat ng ikatlong nakatatanda. Ikaw, nasira ka na ba? Nasira ka at pumasok sa yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos. Nangangahulugan ba ito na pareho ka ng antas ng Nash? Panipi. Ang pangatlong matanda ay tumawa sa kasiyahan. Haha, syempre. Walang kondisyon si Nash upang labanan ngayon. Ang unang nakatatanda at ang iba pa ay nasa huling yugto ng totoong antas ng Diyos, kaya kahit na ang unang nakatatanda ay hindi makikipagkompetensya laban sa akin ngayon. Mayroon akong pinakamataas na katapangan ng pakikipaglaban sa buong puting pamilya, at ako ang pinakamalakas na manlalaban sa puting pamilya. Kukunin ko ang pamagat ng master ng pamilya sa oras na ito. Panipi. Napakaganda. Oh, gaano kahanga-hanga. Naging medyo nasasabik din si Lily at sinabi kay Wade, Wade, huwag kalimutan kung ano ang ipinangako mo sa akin. Matapos kang maging master ng pamilya, kailangan mong panatilihin ang posisyon na ito para sa aking anak sa hinaharap. Panipi. Agad na tumugon si Wade ng may ngiti, huwag kang mag-alala, mahal ko. Tinatreto ko si Lance na parang siya ang aking sariling anak. Wala akong pagkakataong ito kung hindi mo lihim na nalason si Nash. Huwag kang mag-alala, ako lamang ang magiging master ng pamilya ng maximum na 2 taon. Ibibigay ko sa kanya ang posisyon na ito pagkatapos niyang bumalik. Panipi. Sige, tiyak na babalik si Lance. Tiyak na gagawin niya. Tumanggo si Lily. Alam niya na para sa kanyang anak na maging master ng pamilya, kailangan niyang pahintulutan si Wade na kumuha ng posisyon para sa isang tiyak na panahon. Kung hindi man, kalaunan ay makukuha ni Jackie ang posisyon na iyon. Si Jackie ay isang iligal na bata lamang, ang bata na sina Nash at Joanne ay nanganak sa labas ng mundo nang walang pahintulot niya. Ang kanyang puot kay Jackie ay nadama na parang inukit sa kanyang mga buto. Maaaring hindi niya pinansin ang pares ng ina at anak kung sila ay nanatili lamang sa labas ng mundo at hindi na bumalik sa puting pamilya. Gayunpaman, si Nash ay nakakakuha ng Jackie upang bumalik matapos mawala si Lance ay ganap na nasaroon ng loob si Lily. Hindi niya hayaang kunin ni Jackie kung ano ang pag-aari ng kanyang anak. Sa makatuwid, handa siyang gawin ang anumang kinakailangan para kay Lance na maging puting master ng pamilya. Gayunpaman, ang pangatlong nakatatanda ay nagsimulang sumimangot sa sandaling ito. Ang tanging nag-aalala ako ngayon ay ang katapatan ng marami kay Nash White. Tutol ba sa akin ang iba na maging master ng pamilya? Panipi. Taliwas. Si Lily ay may isang makasalanan at mabisyo na hitsura sa kanyang mga mata. Papatayin ko ang sino mang dares na tutulan ito. Nais kong makita kung ilan ang hindi natatakot sa kamatayan. Ngayon na nasira mo, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang iba pa. Matatakot sa sandaling papatayin natin si Nash, unang elder, at pangalawang elder. Kapag pinapatay ang mga makapangyarihang unit na ito, ang iba ay walang pagpipilian kundi sumunod. Panipi. Naisip ito ni Lily at agad na idinagdag, gayon din, kakailanganin nating patayin si Jackie.
Ang taong ito ay talagang may talento, at siya ang magiging pinakamasamang kaaway natin kung papayagan natin siyang lumago sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Panipi. Tumango ang pangatlong nakatatanda. Hindi lamang kailangan nating patayin ang una at pangalawang matatanda, ngunit kailangan din nating patayin ang kasambahay na si Tito. Siya ang pinakamatapat na tagasunod ni Nash. Ang pagpatay sa mga taong ito ay kikilos bilang babala para sa iba. Matapos silang mamatay, ako ang magiging pinakamalakas sa buong puting pamilya. Sino ang magiging master ng pamilya kung hindi ako? Walang makakapidyaw sa akin kung ipinakita mo ang iyong suporta at hilingin sa mga Lagorios na suportahan din ako. Panipi. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Ang mga Lagorios ay hindi bobo. Gayunpaman, kailangan mong tiyakin na pinapatay mo ang unang nakatatanda, Nash, at ang iba pa upang makumbinsi ka. Kung susuportahan kita sa ibang pagkakataon, ang mga Lagorios ay tiyak na nasa tabi mo rin, payo ni Lily. Tama iyon. Bukod doon, maaari ko ring gamitin ang katotohanan na ang unang nakatatanda ay hindi alam ang tungkol sa aking tagumpay. Mas madali itong patayin siya kapag hindi niya ito inaasahan. Panipi. Kabanata 1175. Ipinahayag ni Wade ang kanyang opinyon. Kumusta naman bukas? Babayaran namin ang aming respeto sa mga ninuno bukas, kaya tiyak na ibababa nila ang kanilang bantay. Kailangan mong lihim na pag-atake sa unang nakatatanda noon, at walang halaga na matakot sa sandaling namatay ang unang nakatatanda. Iminungkahing Lily pagkatapos ng isang tahimik na sandali ng pagsasaalang-alang. Oo, halos nakalimutan ko na bukas. Makakalimutan ba ito kung hindi mo ito nabanggit? Bukas, kakailanganin nating pumunta sa likuran ng bundok upang mabigyan ng respeto ang mga ninuno. Haha, anong pagkakataon? Marami sa mga masters ng pamilya ng sangay ay naruroon din, at magagamit ko ang pagkakataong ito upang ipahayag na ako ang bagong master ng pamilya sa harap nila. Haha, ang pag-iisip ng pagiging master ng pamilya ay nasa sabik na hindi ka panipaniwala. Oo, maaari naming opisyal na mag-order ng mga pamilya ng sangay na ibigay ang mas maraming material na pagpapahusay ng martial hanggat gusto natin. Hindi namin kailangang matakot kay Nash na malaman. Dagdag pa ni Lily. Oo, tama ka. Ako ang magiging puting master ng pamilya mula bukas. Pagkatapos nito, maaari kaming magtulungan upang pamahalaan ang puting pamilya, at sigurado ako na maaari nating pamahalaan ito ng maayos. Shock lang, hinaplos ni Wade si Lily sa kanyang mga braso at naglakad papunta sa kama. Pinahihit ni Lily ang kanyang mga mata kay Wade at sinabi ng coquettishly, masarap ka. Kuwait. Kinaumagahan, marami sa mga masters ng pamilya ng sangay ay nagmamadali upang sumali sa okasyon ng pagbibigay respeto sa mga ninuno ng White family. Si Lancelot, Chad, at ang iba pa ay nakarating sa mga tirahan ni Jackie ng gabing iyon. Batang Master Jackie, wala kaming ideya kung bakit ngunit ilang oras na ang nakaraan, dumating si Nadine at Yolanda Lagorio sa mga pamilyang sangay na hinahanap ka. Nagtanong sila kung pumunta ka doon at nag-aalala kami dahil dito. Natatakot kami na may nangyari sa iyo. Masarap makita kang malusog at ligtas ngayon. Blurted Lancelot. Ito ang nangyari. Pinlano kong iwanan ang puting pamilya ilang oras na ang nakalilipas, at alam kong tiyak na magpapadala si Lily sa mga tao upang patayin ako, kaya't sinasadya kong ibagsak ang balita. Sinabi ni Jackie sa lahat ng buod ng nangyari. Sino ang nakakaalam na papatayin ni Yolanda si Dean sa pinakamahalagang oras? Mukhang si Yolanda ay isang taong nagkakahalaga ng pagtitiwala. Hindi mapigilan ni Chad at tumugon matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Marami sa mga Lagorios ang nakatanggap ng malaking pag-aalaga mula sa master ng pamilya matapos silang makarating sa puting pamilya. Ang ilan sa kanila ay nauunawaan pa rin kung paano magpasalamat at masasabi ng tama mula sa mali. Panipi. Oo. Tumango si Jackie at sinabi, narinig ko na ang matandang Wade ay lumabas mula sa kanyang pag-urong. Nagtataka ako kung lumabas siya dahil nasira na niya ang kanyang pakikipaglaban, o na siya ay lumabas ng maaga upang sumali sa okasyon ng pagdarasal ng mga ninuno. Natatakot ako na ang taong ito ay maaaring lumabas kung ang tunay na nakamit niya. Panipi. Kabanata 1176. Ay natigilan sa sinabi ni Jackie, lahat ay huminga ng husto. Nilamon ni Chad ang kanyang laway na kinakabahan. Sinasabi mo na ang pangatlong nakatatanda ay may hangarin na maghimagsik. Paano ito posible? Siya ay miyembro ng puting pamilya. Siya ay sumabog. Sa kabilang banda, tumugon si Lancelot, upang maging matapat, ang taong ito ay talagang matapang. Siya ay nangahas na mag-scheme kasama ang First Madam at inayos ang material na pagsumit mula sa 70% hanggang 80%. Siya na ang brazen, kaya ano pa ang hindi niya magagawa? Sa palagay ko baka pinaplano niyang kunin ang posisyon ng master ng pamilya mula pa noong nakaraan. Panipi. FCK.
Hindi ba tayo magkakaproblema kung talagang nasira siya? Fretted Mason. Pagkatapos ng lahat, ang kalusugan ng Master ay lumala at hindi siya maaaring lumaban. Ang pangatlong nakatatanda at unang nakatatanda ay orihinal na may parehong kapangyarihan ng labanan, ngunit ang unang nakatatanda ay hindi makikipagkompetensya kay Third Elder kung nasira na siya. Panipi. Tama iyon. Kung ang matandang bastard na ito ay pumapatay sa aming unang nakatatanda, walang sinuman sa puting pamilya ang maaaring huminto sa kanya. Si Lancelot ay may malubhang ekspresyon sa kanyang mukha habang iniisip niya ito, ang kanyang mga alalahanin ay nag-override sa kanyang pandama. Hindi lamang ito ang issue. Ang pinakamahalagang punto ay ang unang madam ay maaaring tumayo sa kanya. Kung pinangunahan ng unang madam ang ilan sa mga Lagorios na suportahan ang pangatlong nakatatanda na maging master ng pamilya kapag nawala ang unang nakatatanda at pangalawang nakatatanda, maraming tao ang kailangang sumang-ayon lamang upang mailigtas ang kanilang sarili. Sa ganoong paraan, siguradong makuha ng matandang bastard ang pamagat ng master ng pamilya, nagsalita si Jackie, habang siya ay walang malasakit na ngiti sa kanya. Naisip ito ni Chad at sinabing, makikipagtulungan ba sa kanya ang unang madam? Bagaman nagtulungan sila upang mapalaya ang maraming material na pagpapahusay ng Marshal, hindi ba laging inaasahan ng unang baliw na ang kanyang anak? Naging master ng pamilya. Paano niya papayagan ang matandang bastard, si Wade White na maging master ng pamilya? Panipi. Nahuli sila ng ngiti ni Jackie, para bang inaasahan niya ang lahat. Si Wade White ay labis na tuso, kaya alam kung paano niya niloko ang unang baliw. Sa palagay ko ginamit siya ng matandang bastard, pinatugtog siya. Hindi mahalaga kung ano, kailangan nating maging labis na maingat sa bukas. Panipi. Naunawaan. Tumango ang lahat at umalis sa isang iglap. Si Jackie, sa kabilang banda, ay tinanong ang unang nakatatanda, si Kenneth White, Second Elder, Weston White, at Tito White upang salubungin siya sa Nash's living quarters. Young Master Jackie, maaari ko bang malaman kung bakit tayo hiniling na narito sa huli sa gabi? Si Kenneth at ang iba pa ay nagtanong sa hinala matapos silang makarating. Ang matandang bastard, si Wade White ay lumabas mula sa kanyang pag-urong, at wala sa atin ang nakakaalam kung nasira na siya. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang maging labis na maingat bukas, lalo na ang unang nakatatanda. Natatakot ako na biglang salakayin ka ng tao kung nasira na siya. Pagkatapos ng lahat, ikaw lamang ang balakid sa kanyang paraan. Ang pangalawang nakatatanda at kasambahay ng pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng kanya. Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait at nagpatuloy, hindi rin ako sigurado kung na-overthink ko ito, ngunit kahit ano paman, mangyaring mag-ingat bukas. Ang matandang bastard na ito ay maaaring maging dokumentado bukas kung hindi siya masira, ngunit hindi siya kumilos ng matapat kung mayroon siya. Panipi. Paano ito posible? Ang pangatlong nakatatanda ay nag-ambag ng maraming sa puting pamilya. Paano niya magagawa ang ganito, kahit na hindi kanya gusto? Ang pangalawang nakatatanda ay malinaw na nagulat nang isipin niya ito. Haha, naaalala ko lang kayong lahat na mag-ingat. Malalaman ng lahat kung ang pangatlong nakatatanda ay nasira. Sabi ni Jackie na may isang chuckle. Sige, salamat sa paalala, ang batang Master Jackie. Lahat tayo ay gagawa ng pag-iingat na mga hakbang bukas, sabi ng unang nakatatanda na may tumango. Kuwait, kinabukasan, ang lahat ay handa na pumunta sa likod ng bundok upang manalangin sa mga ninuno sa hapon. Kabanata 1177. Matapos maghanda ng maraming mga tribo, lumakad si Nash patungo sa likuran ng bundok na suportado ni na Joan at Second Madam Lizzie. Hindi nagtagal, dumating ang karamihan sa likuran ng bundok. May isang sementeryo sa lugar kung saan inilibing ang mga ninuno ng puting pamilya. Ang isang malaking slab ng bato ay sumaklaw sa pasukan ng sementeryo, at binigyan nito ang lahat ng somber, solemn na pakiramdam. Matapos ayusin ang mga tribo upang parangalan ang mga ninuno, lumitaw si Tito sa harap ng karamihan at sinabi ng maraming mga mahahalagang salita. Pagkatapos ay sinabi niya sa karamihan, "Bow." Lahat ng tao ay agad na yumuko. Ang pangatlong matanda ay sadyang tumayo sa likuran ng unang nakatatanda, at sa sandaling iyon, umakyat si Chi mula sa kanyang palad. Sinaktan niya ang unang nakatatanda sa lahat ng kanyang lakas. Ang unang nakatatanda ay nagbabantay laban sa pangatlong nakatatanda. Nagulat siya nang maramdaman niya ang paggalaw sa likuran niya at agad na tumutok ang isang manipis na layer ng protection na layer ng chi sa paligid ng kanyang katawan. Ang kanyang protection na chi barrier ay pinamamahalaang upang makagambala sa pag-atake ng pangatlong nakatatanda sa nick ng oras. Isang malakas na dagandong ang narinig habang nawasak ang hadlang ng chi. Ang pag-atake ng pangatlong nakatatanda ay direktang nakarating sa likuran ng unang nakatatanda. Ang unang nakatatanda ay ipinadala na lumilipad habang ang dugo ay bumagsak mula sa kanyang bibig. Bumaba siya sa lupa pagkatapos. Ano ang nangyayari?
Maraming tao ang agad na lumipat pabalik matapos nilang mapagtanto ang nangyari. Pangatlong nakatatanda, ikaw. Ang unang nakatatandang mata sa ikatlong nakatatanda, nagulat at natatakot. Maswerte siya na pinasimulan niya ang kanyang bantay laban sa ikatlong nakatatanda, at iyon ang dahilan kung bakit mabilis niyang makonsentrate ang isang chi protection layer ng napakabilis. Bagaman nasaktan siya, ang kanyang mga pinsala ay hindi seryoso. Kung hindi pa sinabi sa kanya ni Jackie tungkol dito, ang pag-atake ni Wade ay magagawa sa kanya, at maaaring hindi niya pinamamahalaang mabuo ang protection na layer ng chi sa oras. Maaaring nasugatan siya ng malubhang, maaaring mamatay siya, kahit na. Haha, huwag kailanman naisip na maging alerto ka at mabilis sa iyong mga paa, unang nakatatanda. Naisip kong tapusin ka sa isang mabilis na paglipat na alam mong magreaksyon. Ang pangatlong matanda ay tumawa ng malakas at sinabi ng malakas, gayunpaman, hindi mahalaga na mabilis ka. Nasugatan ka, at nakarating na ako sa yugto ng rurok ng antas ng totoong Diyos. Ang pagpatay sa iyo ngayon ay magiging kasing dali ng pay. Panipi. Pangatlong nakatatanda, ikaw, talagang nabigo ka sa akin. Binaril ni Nash ang pangatlong nakatatanda ng isang nakamamatay na sulyap. Sa sandaling iyon, si Lily na tumayo sa tabi ni Nash Gloward na walang kapalit. Inilibot niya ang kanyang kamay at dumating sa isang sandang na naglalayong ito sa Nash. Mamatay. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ang aking anak na lalaki ang master ng pamilya. Tapusin kita, Nash White. Panipi. Sa tingin mo ba, si Jackie ay nagbabantay laban sa kanya? Nagpakita siya sa harap ng Nash sa isang flash at sinipa si Lily na mahirap sa kanyang lugar ng tiyan. Kabanata 1178. Si Lily ay ipinadala na lumilipad, ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang bibig tulad ng ginawa niya. Lumipad siya ng ilang metro pabalik bago pinamamahalaan siya ni Wade. Huminto sila at tumayo. Eldest Miss, maraming mga Lagorios ang agad na tumakbo at nag-aral kay Lily na sabik. Gayunpaman, hindi nila maiintindihan kung bakit sasalakayin ni Lily si Nash sila ay mag-asawa ng higit sa 20 taon. Lily, gaano ka manggahas na salakayin ang master ng pamilya? Si Tito at ang iba pa ay tumayo at tinitigan si Lily. Tumawa ng malakas si Lily sa sandaling ito. Haha, huwag mong sisihin ito sa akin, sisihin si Nash sa pagiging isang walang utang na loob na bastard. Nagtrabaho ang Lagorios upang matulungan ang puting pamilya na maging malakas at maging isa sa 8 pamilya ng Anino. Siya, sa kabilang banda, ay nais na ibalik ang Vixen Joan at gawin si Jackie, ang ilegal na anak na ito ng kanyang, ang master ng pamilya na tagapagmana. Karapat dapat siyang mamatay. Panipi. Lily, ikaw ay walang awa. Ang batang master na si Jackie ay anak ng master ng pamilya. At bakit ka pa rin nakasalalay dito kapag naipasa na ito ng maraming taon? Ang ungol na si Tito habang binaril niya si Lily ng isang pinainit na sulyap. Bukod doon, hindi ba normal para sa master ng pamilya na nais na makilala sila kapag alam niya na hindi siya mabubuhay ng matagal? Bukod doon, wala kaming naririnig tungkol kay Lance, at baka patay na siya. Mas mahusay kang magising. Si Lance ay napunta sa pinakamapanganib na lugar, at walang mga Predi-user mula sa ibang mga pamilya na sumama sa kanya. Walang mga nangunguna, at babalik siya kung buhay pa siya pagkatapos ng mahabang panahon. Panipi. Manahimik ka. Sumigaw si Lily. Hindi patay ang aking anak. Siya ay napakatalino, at siya ang pinakaangkop na tao na maging master ng pamilya. Dapat siyang maging master ng pamilya pagkatapos mamatay si Nash. Bakit karapat-dapat din ang iligal na bata na ito? Panipi. Bumantong hininga si Kenneth at nagsimula, unang madam, itigil ang pagiging matigas ang ulo. Ang batang master na si Jackie na ang family master na nagmamana ay ang pinakamahusay na pagpipilian na ibinigay sa aming kasalukuyang mga kalagayan. Hindi mo ba nakikita ang kanyang mga talento? Mas may talento siya kaysa sa batang Master Lance. Hindi ba maganda para sa amin na ipagpatuloy ang ating buhay bilang isang pamilya? Panipi. Ang iba pang dalawang matatanda ng pamilya ng White ay humakbang pasulong at sinabing, tila tulad ng kapayapaan sa loob ng pamilya ay hindi isang pagpipilian, isinasaalang-alang kung paano pinili ni Lily ang kanyang pagpili laban kay Nash. Kung ang batang master ay hindi tumugon ng mabilis, papatayin siya ni Lily. Panipi. Haha, totoo na walang ibang paraan. Tumawa ng malakas si Lily at sinabi sa karamihan, tapusin natin ito ngayon. Bagaman ang aking anak na lalaki ay hindi maaaring maging master ng pamilya na nagmamana, si Nash ay namamatay din. Papatayin ko kayong lahat ngayon at ikinalulungkot ko ang lahat ng kanilang mga aksyon. Panipi. Tama iyon. Sa anong mga batayan ang isang iligal na bata na bumalik mula sa labas ng mundo ay maging master ng pamilya? Malamig din nang umiti si Wade. Nagpakita siya ng kalagitnaan ng hangin sa isang flash bilang isang malakas na aura na agad na na-radiated mula sa kanya.
Paano ito posible? Mukhang nakamit niya ang yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos. Bulalas ng mga tao nang madama nila ang kanyang malakas na alon ng aura. O Diyos ko, paano ito posible? Ang yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos. Ito ang pinakamataas na katapangan ng pakikipaglaban. Marami sa mga masters ng pamilya ng sanga ay natatakot. Alam nila ito sa kanilang mga bayag na ang buhay ay magiging isang tunay na pakikibaka kung si Wade ay naging master ng pamilya. Wade White? Ano ang kahulugan nito? Nagpaplano ka bang maghimagsik laban sa amin? Si Nash ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha na may hawak na pag-asa na ito ay isang biro lamang. Pinagkakatiwalaan niya ang pangatlong nakatatanda, at hindi niya inisip na gagawin ito ng matandang bastard na ito sa kanya. Haha, mayroon bang kailangan upang kumpirmahin ito, Nash White? Panipi. Kabanata 1179. Tumawa si Wade ng malakas at sinabi kay Nash, papatayin kita, Tito, Kenneth, ang iyong anak, at lahat. Pagkatapos, ako ang magiging puting master ng pamilya. Panipi. Makinig sa akin, mga miyembro ng pamilyang Lagorio. Si Wade White ay may pinakamataas na katapangan sa pakikipaglaban sa puting pamilya ngayon. Kung hindi mo nais na mamatay, at nalalapat din ito sa mga puting miyembro ng pamilya, sumulong din. Mamatay na si Nash, at oras na ang pamagat ay inilipat sa ibang tao. Malakas na sigaw ni Lily. Sumasang-ayon ako sa sinabi ng unang madam. Si Jackie ay isang manugang na lalaki na ikinasal sa pamilya ng kanyang asawa sa labas ng mundo. Ito ay nakakahiya para sa puting pamilya kung siya ay naging master ng pamilya. Mag-iisip ang mga tao na ang puting pamilya ay walang iba pang mga pagpipilian. Sinusuportahan ko ang pangatlong nakatatanda sa pagiging master ng pamilya. Tulad ng inaasahan, ang isang matandang lalaki mula sa pamilyang Lagorio, na isang matanda rin, ay aktibong lumakad pasulong at tumayo sa tabi ni Lily. Ano ba? Nakarating na lang ako sa puting pamilya at mga bagay lamang. Hindi nagsalita si Kayla habang nakatayo siya sa karamihan ng tao. Sino ang nakakaalam ng mga alalahanin ng kanyang ama ay matupad sa lalong madaling panahon? Wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad niya ay hindi mababago ang sitwasyon. Batang Master Jackie, ang posisyon ay dapat ibigay sa may kakayahang tao. Ngayon na ang pangatlong nakatatanda ay may pinakamataas na katapangan ng labanan, bakit hindi mo lang siya bibigyan ng posisyon ng master ng pamilya? Dalawang iba pang mga matatanda sa puting pamilya ang nag-aalangan sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng lahat, tinatrato sila ni Nash at pinili nilang isagawa ang panghihikayat sa sandaling ito. Ang isa sa kanila ay tumingin pa kay Lily at sinabing, unang madam, bakit hindi natin hayaang umalis sina Jackie at Nash kung kusang isuko nila ang pamagat ng master ng pamilya? Paano kung kinikilala nila ang pangatlong nakatatanda bilang master ng pamilya at suportahan siya? Panipi. Nagdilim ang mukha ni Lily nang marinig niya ito. Hindi sa tingin ko. Ang unang nakatatanda, si Jackie, Nash at ang iba pa ay kailangang mamatay ngayon. Panipi. Haha, nagsasalita ka sa tulad ng isang mapagmataas na paraan. Nagsalita ang nakangiting Jackie habang siya ay hindi wastong lumakad pasulong, nakikita kung paano lumaki ang mga tao sa kanya at nais na makasama kasama si Lily at ang iba pa. Lily, ang aking ama ay hindi may sakit. Nilason mo siya, hindi ba? Panipi. Paano ito posible? Paano makalason ng unang madam ang master ng pamilya? Panipi. Eksakto. Paano siya kailan sila kasal? May isang alon ng bulalas matapos nilang marinig ito. Si Lily ay isang kakilakilabot, mabisyo na babae kung ang sinabi ni Jackie ay totoo. Haha, hindi mahalaga kung sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Si Nash White ay hindi may sakit ngunit lason, at ang lason na ito ay hindi madaling ma-detox. Ganap na nahulog si Lily at sinabi ng may malamig na smirk sa kanyang mukha. Siya ang nagtanong para dito. Siya ang nagpatawag kay Joan at Jackie pabalik at kahit na ginawa ni Jackie na tagapagmana ng pamilya. Hindi niya ako masisisi sa kanyang mga aksyon na nagpakamatay. Panipi. Nakatitig siya ng diretso kay Nash habang nagsalita siya, hindi mo pa nakita na darating, ginawa mo ba, si Nash White? Hindi pa ito nangyari sa iyo na lason kita, di ba? Haha. Ngunit ano ang magagawa mo? Mamamatay ka. Hindi, hihilingin ko ang pangatlong nakatatanda na patayin ang iyong anak na si Jackie, at ang iyong kasintahan na si Joan. Ipapaalam ko sa iyo kung paano sila namatay sa harap ng iyong mga mata. Panipi. Hindi kailanman naisip na ikaw ay walang puso. Nakaramdam si Nash ng isang alon ng sakit ng puso nang inamin ito ni Lily sa harap ng karamihan, kahit na mayroon siyang isang pag-inklang ng nangyari. Mamatay ka, ikaw B***. Galit na galit ang pangalawang nakatatanda kaya't siya ay nag-flick at sumugod patungo kay Lily. Kabanata 1180. Ang pangalawang nakatatanda ay mabilis ngunit ang pangatlong nakatatanda, mas mabilis si Wade.
Mabilis na tulad ng hangin, lumitaw si Wade sa harap ng pangalawang nakatatanda at itinapon ang kanyang kamao laban sa pangalawang nakatatanda. Ang puwersa ay nakalaan at sumabog na bingi, at ang epekto ay nagpadala ng pangalawang nakatatandang lumilipad tulad ng isang saranggola na naputol mula sa string nito. Dinala sa lupa sa pamamagitan ng grabidad, ang dugo ay bumagsak mula sa bibig ng pangalawang nakatatanda. Haha! Kahit na ang unang nakatatanda ay hindi ako matalo, ngunit nais mong patayin ang aking sinta kapag nasa intermediate na antas ng tunay na katayuan ng Diyos, pangalawang elder. Tumawa si Wade nang walang kabuluhan nang makita niya kung paano nagsusuka ang pangalawang matatanda mula sa kanyang pag-atake. Lumapit pa siya kay Lily kasama ang karamihan na nanunood at niyakap ang kanyang baywang. Ang pagbaril sa kanya ng isang nababagabag na titig, sinubukan ng namumula na si Lily na palayain ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Ano ang kinakatakutan mo? Baby, malalaman nila ang tungkol sa aming relasyon sa lalong madaling panahon. Hindi namin maaaring ipagpatuloy ang pag-sneak sa paligid tulad nito, di ba? Haha, mabuti para sa Nash na tumingin sa amin, siguro mamamatay siya sa galit nang wala kaming ginagawa. Sinisingil ang pangatlong matanda, tumatawa tulad ng ginawa niya. Sino ang nangahas na sumalungat sa akin ngayon ay pagpapakamatay? Mayroon akong pinakamataas na katapangan ng pakikipaglaban ngayon habang ang una at pangalawa ay nasasaktan. Ang kanilang kapangyarihan ng labanan ay kaaya-aya, at mayroon akong 2 hanggang 3 mga matatanda sa pamilya ng Lagorio na handang makipaglaban sa akin. Sa palagay ko lahat ay nakakakuha ng gist ng mga bagay tungkol sa ngayon, hindi. Panipi. Nabigo mo ako, Lily, na alam mong babalik ka sa matandang bastard na ito. Ang mukha ni Nash ay naging mapatlo mula sa galit at sa loob ay sinabi sa kanyang sarili na ang babaeng ito ay hindi nagkakahalaga na magalit. Maswerte siyang nakabawi ng buo, maaaring siya ay talagang namatay sa galit kung ang lason ay nanatili sa kanyang katawan. Sinusuportahan ko ang pangatlong nakatatanda na maging master ng pamilya. Walang sino man ang maaaring isipin na ang 2 mga helmsmen ng White Family ay maglakad pasulong sa sandaling iyon at tumayo sa tabi ng pangatlong nakatatanda at si Lily. Tumingin dito, lahat, kahit na ang mga miyembro ng puting pamilya ay alam kung aling koponan ang pipiliin. Mga miyembro ng pamilya Lagorio, ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang suportahan ang puting pamilya at sumalungat sa akin? Ako ang panganay na miss ng pamilyang Lagorio. Nakalimutan ba ng lahat na dalhin mo ang apelyido ng Lagorio? Nakipag-usap kay Lily habang ngumiti siya. Sapat na, maraming mga Lagorios na sumama kay Lily ay lumakad din at tumayo sa tabi nila. Haha, mabuti. Kamangha-manghang. Sino mang naramdaman na ako, si Nash White, ay nagkamali na dapat kang makasama sa kanila, napuspos ni Nash ng mapait habang nagsalita siya. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na wala sa mga pamilya ng sangay ang tumayo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mas gusto nilang mamatay kaysa tumayo sa iyo. Panipi. Tumayo si Lancelot at malakas na sinabi, tama iyon. Si Lily at ang pangatlong nakatatanda ay nag-callod at lihim na itinaas ang porsyento ng materyal na pagpapahusay ng Marshall na ibinibigay namin. Hindi nila kami binigyan ng anumang pagpipilian sa mabuhay at itinaas ito hanggang sa 80%. Paano natin masusundan ang mga ganitong tao? Ngayon, ang aking pamilya ng sangay ay tatayo sa tabi ni Master Nash, kahit na nangangahulugang kamatayan. Panipi. Ano? Itinaas nila ang porsyento ng materyal na pagpapahusay ng Marshall na ibinigay ng mga pamilya ng sangay. Ang mga murmur sa mga matatanda at patronym ay narinig pagkatapos. Hindi lamang nila lihim na nakataas ang porsyento, itinaas pa nila ito sa 80%. Hindi ba nangangahulugang ang 2 sa kanila ay lihim na kumuha ng 20%? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.